Isa akong inutil na hindi man lang marunong humawak ng patalim. Pero ng pinakamalakas na samahan ng mga asasin. Itinuring akong pinakamahusay sa lahat. Dahil lang ito sa taglay kong pambihirang swerte. Sa bawat misyon na tinatanggap ko, ang target ay siguradong mamamatay sa loob ng 3 araw sa di maipaliwanag na dahilan. Pilit kong ipinapaliwanag sa organisasyon na hindi ako ang gumawa ng lahat ng yun. Pero walang sino man sa kanila ang naniwala. Itinuring nila akong sikretong sandata ng organisasyon. Lahat ng mga imposibleng misyon na hindi kayang tapusin ng ibang asasin ay ipinasa lahat sa akin. At ang lahat ng kabaliwang ito ay nagsimula noong di sinasadyang napunta ako sa isang sinaunang dinastiya. Pagdating ko roon, isa na akong mahinang iskolar na laging bumabagsak sa mga pagsusulit. Ulila na sa mga magulang. At sobrang hirap na wala man lang akong cousin. Dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Wala akong nagawa kundi subukang sumali sa samahan ng mga asasin, ang Yuminge. Naging isa akong baguhang asasin na nasa pinakamababang antas. Habang sinusubukan kong ayusin ang mga alaala ng dating may-ari ng katawan ko. Biglang bumukas ng malakas ang mabigat na bakal na pinto ng kulungan. Isang babaeng nakasuot ng itim na kasuotan. At may matikas na tindig ang dahan-daang pumasok. Oras na. Simulan na ang huling pagpili. Siya ang pinakamahusay na tagapagsanay ng Yuminge, na may codename na Lengyu. Nagdala ang mga tauhan sa likod niya ng isang mahabang lamesa. Sa ibabaw nito ay maayos na nakahanay ang mga scroll. Ito ang mga tansong utos ng pagpaslang. Nakasulat sa bawat scroll ang pangalan ng target na kailangang patayin. Ang misyon ng mga baguhan ay kumuha ng scroll at personal na patayin ang target. Lahat ng mga target na ito ay mga bihasang mandirigma. Napakalakas ng kanilang depensa at napapaligiran sila ng maraming bantay. Nang marinig yun, lahat ng mga baguhan ay napasinghap sa takot. Para na rin kaming nagpakamatay nito. Kahit ang pinakamalakas sa aming mga baguhan, ang lalaking may peklat, ay isa lamang hamak na mandirigma. Ang pagpatay sa isang bihasang mandirigma ay walang pinagkaiba sa kusang pagpapakamatay. Sinong mauuna? Malamig na tiningnan ni Leng Yu ang lahat, model. Biglang tumahimik sa loob ng piitan. Walang nang ahas gumalaw. Pinagpapawisan ng malamig ang noo ng lalaking may peklat. Mabagsik siya pero hindi siya tanga. Alam na alam niyang kamatayan ang katumbas ng pagtanggap sa misyon. At ako, lalo pang nanlambot ang mga tuhod sa takot. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang gusto ko lang ay lumayo ng lumayo sa mesang iyon. Pero habang lalo akong natatakot, lalong hindi ko makontrol ang katawan ko. Biglang nanlambot ang mga paa ko. Hindi ko napigilan ang katawan kong sumubsob pasulong. Kalabog, sakto akong bumagsak sa harap mismo ng mahabang mesa. Sa pagkakataranta, napasapaw ako ng kamay sa sahig. Nagkataon namang damapo ang kanang kamay ko sa isang nakalatag na scroll. Nakakabinging katahimikan ang bomb alert sa buong lugar. Lahat ng mata ay mariing nakatutok sa akin. Unang natigilan ang lalaking may peklat. Pagkatapos ay ngumisi siya ng malupit. Isang tanga. Siya na mismo ang naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Tapos na ang batang to. Naglakas loob siyang tanggapin ang misyon na patayin si Iron Arm Bear King. Si Iron Arm Bear King ay isang matagal ng kilalang master. Sinanay ang katawan niya para hindi tablan ng espada o sibat. Anong ipapamatay ng batang to sa kanya? Kakagitin niya. Tumagos sa tenga ko ang matatalas nilang bulungan. Nag-blunt ka ang isip ko. Tuluyan akong natulala. Nanlambot lang naman ang mga tuhod ko kaya ako nadapa. Hindi ko naman sinasadyang tanggapin ang misyon. Gusto kong magpaliwanag, pero nang masalubong ko ang malamig na titig ni Leng Yu, bamara ang lahat ng sasabihin ko sa lalamunan ko. Sa gulat ng lahat, walang bakas ng pangungot siya sa mga mata ni Leng Yu. Sa halip, may kakaibang kislap itong ipinakita. Sa isip-isip niya, na habang takot na humakbang pasulong ang lahat, naglakas loob akong humarap sa isang tiyak na kamatayang misyon. Walang anumang pag-aalinlangan. Ang ganitong klase ng tapang at paninindigan. Hindi siya basta-basta, kay tapang. Gumuho ang kalooban ko. Halos maiyak na ako, dahil tinanggap mo na ang misyon. Sa'yo na to. 3 araw ang palugit ng misyon. Kapag hindi namatay ang target, ikaw ang mamamatay. Sa mga sandaling iyon, isang mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Ding, natukoy na ang host ay nasa sitwasyong tiyak ang kamatayan. Natugunan ang mga kondisyon sa pag-activate. Absolute good luck. System, opisyal nang na-activate. Inilabas na ang misyon para sa mga baguhan. Kumpletuhin ang Bronze Assassination Order. Target ng misyon, Iron Arm Bear King. Isang napakahusay na master. Palugit ng misyon, 72 oras. Gantimpala ng misyon, isang newbie gift package. Parusa sa pagkabigo, paglalaho. Hindi pa ako matauhan, nang bigla akong binuhat ng 2 lalaking nakaitim. At kinaladkad palabas ng piitan. Dumampi ang malamig na hangin ng gabi. Kinilabutan ako sa ginaw.
Sa wakas, medyo nahimasmasan ako. Mahigpit kong hinawakan ang mapurol na patalim. Habang tinitingnan ang mga salitang, Iron Arm Bear King, sa balumbon. Gusto kong umiyak pero walang luhang pumapatak. Bigla na lang lumitaw ang good luck system. Pero wala akong makitang kahit anong pag-asang mabuhay. Opisyal nang nagsimula ang countdown na 72 oras. Kung hindi ko mapapatay si Bear King sa loob ng 3 araw, ako ang mamamatay. Isa lang akong scholar na hindi man lang makahawak ng maayos ng patalim. Imposibleng mapatay ang isang master na hindi tinatablan ng anumang sandata. Yakap ko ang mapurol na patalim. Nagpatuloy ako sa paglakad ng walang pag-asa. Para bang mas maagang nagsimula ang countdown ng buhay ko. Ang Yualay Tavern sa Qinghe City ang pinakamasiglang lugar sa buong lungsod. Dito nagtitipon ang lahat ng uri ng tao. Nagsiksik ako sa pinakatagong sulok ng unang palapag. Kalahating oras nang nakalipas pero hindi ko pa rin nauubos ang tsaa sa harap ko. Hindi naman sa ayaw kong inumin. Hindi ko man lang mahawakan ang tasa. Grabe ang panginginig ng mga kamay ko. Walang tigil sa pag-alog ang tsaa. Halos lahat ay natapon. 2 araw na akong nag-aabang dito. Ayon sa impormasyon, dumating ako sa lungsod ng Qinghe kung nasaan ang target ko. Ang tunay na pangalan ng haring oso ng bakal na bisig ay Xiongda. Siya ang siga sa lungsod ng Qinghe. Araw-araw, tuwing tanghali, tiyak na dumarating siya rito para kumain. Ang tinatawag kong pagmamanman ay pagtatago lang sa isang sulok para palihim siyang obserbahan. Pero habang lalo ko siyang inoobserbahan, lalo akong nawawalan ng pag-asa. Ang katawan ni Xiongda ay parang isang toreng bakal. Mas malaki pa ang braso niya kaysa sa hita ko. Mismong mga mata ko ang nakakita nang may nagpagalit sa kanya. Isang sampal lang at tumilapon ito. Tumama sa pader ang tao at agad na namatay. Nakakapangilabot ang kanyang sinapit. Wala akong kahit anong tsansang mapatay siya. Hindi tatalab ang mapurol na patalim sa kanyang depensa. Kahit ang isang espada ay hindi siya magagalusan. Wala pang 10 oras ang natitira sa countdown ng system. Kung hindi pa ako kikilos, buburahin ako ng system. Mamamatay rin naman ako kahit anong mangyari. Nagtiimbagang ako at naisip kong sumugod para makipagpatayan. Kahit man lang isabay ko na siya sa aking kamatayan. Pero dahil sa takot na nararamdaman ko, lalong lumakas ang panginginig ng aking mga kamay at paa. Huminga ako ng malalim, para uminom ng tsaa at pakalmeyan ang sarili. Pero nang inag ang mga kamay ko, at natapon ang buong tasa ng tsaa sa sahig. Nabasa ng tsaa ang pantalon ko. Pinagmumura ko sa isip ko ang aking kamalasan. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko at hinintay ang serbidor na maglinis. At nang mga sandaling iyon, may narinig akong aroganteng ingay mula sa pasukan ng kainan. Isang malatoring figura ang sumiksik papasok sa pinto. Ito nga ang haring oso ng bakal na bisig, si Xiongda. Mukhang napakaganda ng kanyang araw ngayon. Nagliliwanag ang kanyang mukha sa galet. Kasama ang kanyang mga alipores, humihingi siya ng masasarap na alak at pagkain. Narito na ang haring oso. Lahat kayo, bilisan nyo, tumabi. Para bang umakyat ang puso ko sa aking lalamunan. Binalot ng takot ang buo kong katawan. Hindi ko magawang lumapit, napapaligiran siya ng napakaraming gwardya. Hindi pa man ako nakakalapit, ay tiyak na papatayin na nila ako noon din. Sa sobrang takot, napasiksik ako. Gusto ko na lang magtago sa ilalim ng mesa. Sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag ng kainan. Nakaupo si Leng Yu sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sinusunod niya ang utos ng kanilang pinuno. Naobserbahan ang misteryosong baguhan na nang ahas tanggapin ang isang misyong tiyak na kamatayan. Ngunit matapos ang 2 araw na pagmamasid, maliban sa pag-inom ko ng tsaa at panginginig, wala akong ibang ginawa. Labis na nadismaya si Leng Yu. Inakala niyang isa lang akong mapusok na tanga. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Mariin siyang nakatitig sa natapong tsaa sa sahig. Ang lugar kung saan natapon ang tsaa ay ang araw-araw na danaraanan ni Xiongda. Tiyak na dadaan siya roon, papunta sa kanyang nakasanayang pwesto sa ikalawang palapag. Nayanig si Leng Yu. Kumbinsido siyang napakatuso ko pala. Ang 2 araw na pagtulala ay para pala pag-aralan ang bawat galaw ng kanyang target. Nang hindi gumagamit ng espada, isang tasa lang ng tsaa ang ginamit para gumawa ng isang perpektong patibong. Nagpigil ng hininga si Leng Yu. Habang mariing nakatitig sa ibaba, hindi siya maaaring magambala kahit saglit. Sa baba, si Xiongda ay naglalakad habang walang tigil sa pagmumura. Tinabig niya ang mga customer at humakbang ng malaki papunta sa hagdanan. Kagagaling niya lang sa pangingikil sa isang kalaban. Kaya maganda ang kanyang pakiramdam. Hindi niya napansin ang natapong tubig sa sahig. Bigla siyang nadulas. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan na mahigit 200 libra ay bumagsak ng malakas pauna. Isang malakas na kalabog ang narinig. Malakas na tumama ang kanyang ulo sa mesang nasa tabi.
Nasa ibabaw ng mesa ang isang tansong kaldero na may kumukulong at maanghang na sabaw. Tumamba ang kaldero. Ibinuhos ang lahat ng kumukulong mantika kay Xiongda. Napahiyaw ng malagim si Xiongda. Ang kanyang pinag-aralang depensa ay hindi umubra sa kumukulong mantikang pumasok sa kanyang mga mata. Dahil sa matinding sakit, nagpagulong-gulong siya sa sahig. Pero, dito palang nagsisimula ang nakamamatay na trahedya. May isang lasing na customer sa gilid na may yakap-yakap na tapayan ng matapang na alak. Nabunggo niya ito. Nabasag ang tapayan. Tumapon ang matapang na alak sa buong katawan ni Xiongda. Sa kanyang pagpagulong-gulong, nabunggo naman niya ang insensaryo sa sulok. Nagsiliparan ang mga baga at abo. Dama po ang mga baga sa kanyang katawan na basang-basa sa pinaghalong mantika at alak. Sa isang iglap, nilamon siya ng naglalagablab na apoy.